Magandang araw sa'yo at salamat sa pagbabahagi ng mga materyales mo sa amin. Walang anuman. Ngayon, sisiyasatin natin itong isang konsepto na paulit-ulit na lumabas dyan. Yung ideya ng dalawang simbahan, di ba? Oo, yan nga. Ayon sa mga dokumentong ito, tila may dalawang uri ng simbahan na sabay na umiiral sa buong kasaysayan. Mismo. At ang sinasabi pa, nagsimula yan sa Hardin ng Eden pa lang. At yun ang misyon natin ngayon, di ba? Himayan ang pagkakaiba nitong dalawa, yung tinatawag na simbahang nobya at simbahang patutot, base sa kung paano ito ipinapaliwanag sa iyong mga source. Tama. At mahalagang linawin, hindi ito tungkol lang sa mga pisikal na gusali o mga denominasyon. Ah, okay. Ang tinutukoy dito ay dalawang magkasalungat na espiritual na landas. Kumbaga, dalawang klase ng pananampalataya. Gets. At ang kahanga-hanga rito, pinapakita ng mga materyales na itong hidwaan na to ay hindi bago. Nagsimula pa talaga sa pinakaunang mga pahina ng kasaysayan. Sige, simulan na nating himayin to. Unahin natin yung pinakasimula ayon sa mga dokumento mo. Yung tinawag na simbahan ng Eden laban sa simbahan ng Ahas. Paano ba nila pinagkaiba yung dalawang yan? Simple lang pero malalim. Ang simbahan ng Eden, inilarawan bilang isang lugar kung saan pinamumunuan ng mga hayop sa pamamagitan ng utos ng pag-ibig. Okay, pag-ibig. So may harmonia. Merong harmonia, kusang pagsunod. Sa kabilang banda naman, yung simbahan ng Ahas ay pinipigilan ng mga nilikhang mula sa alabok sa pamamagitan ng puwersa. So pag-ibig versus puwersa. Agad-agad, yun may yung contrast. Yun na agad, dalawang magkasalungat na prinsipyo. At itong pattern na to, parang nagpatuloy agad, no? Sa susunod na henerasyon, kina Cain at Abel. Eksakto. Ganun na nga. Para kang attend ng dalawang magkaibang worship service dito, no? Oo, parang ganun. Yung simbahan ni Abel, inilalarawan bilang isa na, naniniwala sa salita at nag-aalay ng sakripisyo dahil sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, yun ang susi. Yun ang susi. Ang mahalaga yung puso sa likod ng alay. Samantala, yung simbahan ni Cain, bagamat nag-aalay din naman siya, Oo nga, nag-aalay din siya. pero ang sakripisyo niya raw ay nagmula sa isang taong sumuko na kay Satanas. Hindi tinanggap yung alay niya, hindi dahil sa produkto, kundi dahil sa pinagmulan ng motibo niya. Okay. So, hindi lang pala to good versus evil in a general sense. Mas specific, kumbaga. Mas specific, oo. Yung conflict nasa agitan ng pagsunod na may pananampalataya at paggawa ng isang bagay para sa sarili. O dahil sa masamang impluensya, tama. At parang lalong lumilinaw yan sa susunod na malaking halimbawa, si Noah at yung kwento ng baha. Oo. At dito naman, ang issue ay tungkol sa pagtugon sa paghahatol ng Diyos. Yung simbahan ni Noah, gumawa ng daong dahil sa takot sa Diyos at ipinangaral ang katwiran, Pagsunod. paghahanda. Yun yung tugon niya sa babala. Pagsunod. Yung katapat naman nito, ayon sa mga materyales mo, ay yung simbahan ni Nimrod. Yung Tore ng Babel. Tama. Sa halip na magsisi, ang ginawa nila ay labanan ng Diyos habang sinusubukang takasan ng kanyang paghatol. So isa, nagtayo para sa kaligtasan na bigay ng Diyos. At yung isa, nagtayo para sa sariling kaligtasan at para sa sariling katanyagan pa. Building for God versus building for oneself. Yan yata ang pinaka-core ng conflict na pinapakita dito, no? Palagay ko rin. At itong pattern ng pananampalataya laban sa sariling kakayahan, tuloy-tuloy lang. Nariyan si Abraham, mas pinili yung buhay sa tolda na nakatingin sa kangako ng Diyos. Oo, kumpara sa Ehipto na nalunod sa makamundong yaman at kinalimutan ang Diyos. Tapos tuloy-tuloy pa. Oo, tulay-tulay. Mula sa Israel na ang hari ay Diyos, laban sa Babylonia na hari ay tao at mga idolo, hanggang sa panahon ni Jesus. Oo, yung kay Pedro. Mismo, merong simbahan ng kumpisal ni Pedro na itinayo sa bato ng kapahayagan. Laban sa, at ito ayon sa matapang na pahayag ng source mo,
Sige. Ang simbahan ng Katolisismo na inaakusahan nitong sumasamba sa mga idolo. Okay, mahalagang sabihin na ito yung pananaw at interpretasyon na nasa loob ng mga dokumentong ibinahagi mo. Tama, tama. Ang layunin natin ay unawain yung framework na ipinipresenta nila. Para maintindihan yung logic ng dalawang simbahan na ipinapaliwanag nila. Mismo. Okay, so meron tayong consistent na historical split. Pero bukod sa mga ginawa nila, inilarawan din ba ng mga source mo kung ano yung internal character nila? Oo, magandang tanong yan. Ano ba yung nagiging dahilan para mapabilang ang isang tao sa simbahang nobya o sa simbahang patutot? Nagbigay sila ng listahan ng mga simbolo o paglalaruan. Para sa simbahang nobya, yung mga ginamit na salita nagpapahiwatig ng pagiging mabunga at handa. Tulad ng? Halimbawa, tinawag silang trigo, ito yung inaani, yung may halaga. Tinawag din silang mabuting lupa, kung saan pwedeng tumubo ng malusog yung bini. So parang ang idea ay fruitfulness, no? Pagiging productive sa spiritual na aspeto. Hindi lang basta naniniwala, kundi may resulta. Eksakto. Yun. Kasama rin sa listahan ng matalinong dalaga na sumisimbolo sa pagiging handa. Ah, yung may dalang langis? Oo. At saka, mga may tatak ng banal na espiritu na nagpapahiwatig ng pag-aari at proteksyon ng Diyos. Okay. At ang pinakasama rin siguro ng lahat ng ito ay yung huling deskripsyon, mga tumutupad sa utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ayan, pagsunod at testimonya. Yan ang ebidensya. Yan yung ebidensya. Okay, malinaw. Ngayon, ano naman ang kabaliktaran ng mga yan? Kung ang isa ay trigo, ano naman ang katapat nito sa simbahang patutot? Kung ang isa ay trigo, ang isa naman ay mapanirang damo o pangsirang damo. Yung halaman na kamukha ng trigo pero walang bunga at kailangang sunugin. Walang silbi. Walang silbi. Kung ang isa ay matalinong dalaga, ang katapat ay hangal na dalaga. Yung hindi handa at naiwan. Tama? At kung ang isa ay mabuting lupa, yung isa naman ay pinagsama-samang lupang nasa tabing daan, mabato at may mga tinik. Mga lugar kung saan imposibleng mamunga yung salita ng Diyos. Grabe ang contrast. Oo. Parang walang middle ground sa framework na ito. It's either 100% fruitful or a complete failure. Ganyan nga ang pagkakapinta nito. Sa halip na tatak ng spirito, sila raw ay may marka ng halimaw. Wow! At ang simbolismo ng damit napakalakas din. Sa halip na nakasuot ng damit pangkasalan na sumisimbolo sa kalinisan, At pagiging karapat-dapat. sila ay inilalarawan bilang mga hubad o may maruruming damit. At habang ang isa ay isinilang na muli, isang bagong pagkakatao, yung isa naman nananatili sa lumang pagkakatao. Malinaw na mga simbolo to ng espiritual na kalagayan, hindi literal. Oo, hindi literal. Isang panig, dalisay at nagbubunga, yung isa marumi at baog. Okay, dito napapasok yung parte na talagang nakakuha ng atensyon ko. Para ipaliwanag tong lahat, hindi lang sila gumamit ng mga listahan. Oo, yung kwento. May isang kwento mula sa Biblia na ginamit nilang parang master key para buksan yung buong konsepto, ang kwento ni Haring Solomon at ng dalawang ina. Isa to sa mga pinakatanyag na kwento ng karunungan, di ba? Oo, pamilyar ako sa kwento pero hindi ko naisip na pwedeng gamitin sa ganitong paraan. At ayon sa mga materyales mo, isa raw itong perpektong alegorya para sa dalawang simbahan. I-refresh natin para sa lahat. May dalawang babae, Parehong nagsasabi na ina sila ng iisang sanggol. tama. At para malaman kung sino ang totoo, nag-utos si Solomon ng isang bagay na nakakagulat. Nakakagimbal. Hatiin ng sanggol sa dalawa, bigyan ng kalahati ang bawat isa. Isang napakatalinong psychological test, talaga. Ang intensyon niya, hindi saktan yung bata. Kundi ilabas yung tunay na nasa puso. Mismo. At doon na lumabas ang katotohanan. Yung tunay na ina, dahil sa pagmamahal, nagmakaawa. Huwag po, mahal na hari, ibigay niyo na lang siya sa kanya, huwag niyo lang siyang patayin. Mas gustuhin niyang mabuhay yung anak niya kahit sa piling ng iba. Samantala yung sinungaling na ina, dahil sa inggit, pumayag. Sige, hatiin siya, para wala sa akin, wala rin sa kanya. Doon, tapos ang usapan. Ngayon, heto na yung interpretasyon na ibinigay sa mga dokumento mo. Sige. Ang dalawang babae,
ay kumakatawan sa dalawang simbahan. Ang tunay na ina, yan ang simbahang nobya. Okay? Ang pagnanais niyang mabuhay yung bata, kahit anong mangyari, ay sumisimbolo sa pinaka-core value ng tunay na simbahan, ang pangalagaan ng buhay. Kung gayon, yung sinungaling na ina, yan ang simbahang patutot. Oo. Ang pagpayag niyang mamatay ang bata ay sumisimbolo sa motibo ng huwad na simbahan, ang wasakin ang buhay. Ang layunin, hindi pag-ibig, kundi pagkakawasak. Pero teka, paano naman yung espada? May mas malalim pa dyan, di ba? Oo. Dito, nagiging mas matalas ang aligorya. Yung espada o kutsilyo ni Solomon, ayon sa interpretasyon, ay kumakatawan sa espada ng salita. Ang katotohanan mula sa Diyos. Tama. Kapag inilabas na yung salita, yung katotohanan, nahahati yung mga tao. Nalalantad kung sino yung tunay at sino yung peke. Yun yung ultimate test. Ito yung part na hindi ko inaasahan, yung koneksyon ng buhay na sanggol sa mga utos. Sinasabi sa notes mo na ang buhay na pinag-uusapan dito ay direktang iniugnay sa utos. Oo. Paano nangyari yon? Binabago nito yung buong kwento from a test of a mother's love to a test of spiritual obedience. Eksakto. Ang argumento sa mga materyales ay ito. Sa konteksto ng Biblia, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ang daan patungo sa tunay na buhay. Okay, dun yung link. Doon yung link, kaya yung pagpapahalaga sa buhay ng sanggol, isinasalin bilang pagpapahalaga sa utos ng Diyos. Kaya ang konklusyon sa analogiyang ito ay, Napakalinaw. Ang tunay na simbahan, yung tunay na ina, pinipiling sundin ang mga utos para mapanatili ang buhay. Yung huad na simbahan, yung sinungaling na ina, handang isakripisyo ang buhay at ang mga utos dahil sa sariling interes. ito na yung pinaka-litmus test nila. Grabe ang galing ng pagkakanet. Oo, solid yung pagkakabuo. Mula sa kasaysayan, sa mga simbolik na katangian, hanggang sa kwento ni Solomon, iisa lang talaga yung mensaheng tinutumbok. Tama. Pero may isang huling punto sa mga dokumento na parang naglalagay ng final touch sa lahat. Sinasabi doon na bagamat may mga nobya na sa lumang tipan, yung tunay na nobya daw, Ay, lumitaw lang pagkapapos ng dugo ni Jesus? oo. Anong pinagkaiba, hindi ba't nobya pa rin sila? Dito pumapasok yung konsepto ng tipan o covenant. Yung relasyon ng Diyos sa Israel sa lumang tipan, inihahalin tulad na sa isang kasal. Kaya meron ng nobya noon. Okay. Pero yung tipan na yon, ayon sa mga source, ay sinelyuhan lang ng dugo ng mga hayop, isang pansamantalang sakripisyo. Okay, so parang may pagkakaiba sa kalidad ng selyo ng kasunduan. Ganon na nga. Para mas madaling maintindihan, isipin mo parang kontrata. Yung lumang tipan parang sinulat sa tinta, pwedeng kumupas. Okay, gets. Ang argumento ng mga teksto mo ay yung bagong tipan na sinelyohan ng dugo mismo ni Jesus ay parang kontratang inukit sa bato, isang permanenteng selyo. Itong perpektong sakripisyo na ito yung sinasabing nag-angat sa nobya para maging tunay na nobya, ito raw ang nagperpekto sa relasyon. Kaya pala may diin sa salitang tunay. Hindi dahil peke yung mga nauna, kundi dahil may isang kaganapan na nangyari dahil sa bagong tipan. Oo, Parang upgrade mula sa anino patungo sa mismong katotohanan. yang mismo ang puntong ipinapahiwatig, isang pag-angat sa estado ng relasyon. Napakaraming impormasyon pero napakalinaw ng daloy. Kung lalagumin natin, ang ipinapakita ng mga materyalismo ay isang tuloy-tuloy na spiritual na paghahati. Sa buong kasaysayan, Oo, dalawang kampo na laging magkasalungat. Sa isang banda, meron kang simbahang nobya, nakatuon sa buhay, pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Sa kabilang banda, nandoon ang simbahang patutot, nakatuon sa sariling kagustuhan, kapangyarihan, at sa huli, paggawasak. isang tumpak na buod. At para sa iyong pagninilay, may isang pangungusap sa dulo ng isa sa mga dokumento na sa tingin ko'y nagsisilbing hamon sa atin. Sabi roon, ang mga simbahan ay patuloy na nahahati maging ngayon. Kung gagamitin natin itong framework na tinalakay natin, yung prinsipyo ng pagpapahalaga sa buhay at sa mga utos bilang sukatan,
ano sa tingin mo ang magiging itsura ng paghahating iyon sa mundo natin ngayon? Isang tanang yan na hindi direktang sinasagot ng mga source. Pero nag-aanyaya sa ating lahat na mag-isip ng malalim gamit yung mga lenteng ipinakita sa atin ngayon.